Mapalad ang sumusunod sa salitang buhat sa Diyos at namumuhay ng angkop. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang nagsasalita pa si Jesus sa mga tao, dumating ang kanyang ina at mga kapatid. Naghihintay sila sa labas at ibig siyang makausap. May nagsabi sa kanya, "Nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid, at ibig kayong makausap." Ngunit sinabi ni Jesus, "Sino ang aking ina? At sino-sino ang aking mga kapatid?" Itinuro niya ang kanyang mga alagad at sinabi, "Ito ang aking ina at mga kapatid, sapagkat ang sino mang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit, ang siya kong ina at mga kapatid." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po tayo. Ang sabi sa Ingles, ano daw ang mas mabigat sa tubig? Ano daw ang mas mahalaga kaysa tubig? Ang sagot, blood is thicker than water. So, ibig sabihin po, we all understand it, gagawin mo ang lahat para sa mga kamag-anak mo, sa pamilya mo. Diba? Blood is thicker than water. Ang tanong ko, which is thicker than blood? If blood is thicker than water, what is thicker than blood? Alam niya kung ano po? Scatter. Para po sa hindi nakakaalam, scatter po ay mobile game na may pagka-sugal. Well, that came to my mind when I was able to watch po isang video ng pagtatalo ng isang ina at ang kanyang anak na lalaki. Yung ina ay halos umiiyak na dahil yung kanyang anak sa kaka-scatter, ito po yung mobile games na sugal, nagkautang-utang na yung nanay. Kautang-utang na. Marami nang naisanla. Kasama na naisanla yung sing-sing, yung wedding ring ng mag-asawa, ng mga magulang. Tapos, yung anak, sinisigawan, no? Yung anak kanyang nanay, at yung nanay umiiyak. Hindi niya akaakalain na dahil sa game na ito, sa sugal na ito, ay gaganunin siya ng kanyang anak. Ang totoo po nun ay never should a game. Hindi kahit ano paman, negosyo, hanap buhay, pera, kapangyarihan, karangalan, impluwensya, ang dapat mas mahalaga kaysa sa kalooban ng Diyos.
which is thicker than blood, kagaya po ng hayaan niyo yung ebanghelyo ang sumagot. Ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ang siyang pinakarurok sa lahat, pinakamataas sa lahat. Sa ebanghelyo na tunghayan natin, si Jesus nangangaral sa kanyang mga alagad. Sa dami ng tao, hindi makalapit yung kanyang nanay, si Mama Mary, at yung kanyang mga pinsan. Kaya pinaabot sa kanya, nandyan po ang inyong nanay, nandyan yung inyong mga pinsan, gustong makalapit sa inyo. Ano sagot ng Panginoon? Sino ba ang aking ina? Sino ba ang aking mga kapatid o pinsan? Sino sila? At itinuro niya yung kanyang mga alagad. Ito ang aking mga ina at mga kapatid. Sila na sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ito siguro ang bahagi ng banal na kasulatan na hindi natin masyadong napapansin. Ito siguro yung bahagi ng banal na kasulatan na hindi natin masyado naiintindihan. At dahil dito, maniwala po kayo sa hindi, ito po ang pinag-uugatan o dahilan ng kahirapan ng tao sa panahon ngayon. Hayaan yung patunayan ko sa inyo. Ang mga may kaya, ang mararangya ang buhay sa Pilipinas. Ayon sa pag-aaral, ilang porsyento lamang ang may kontrol sa kayamanan ng Pilipinas. Maliit na porsyento lamang. At malaking porsyento, sila yung nandoon sa kahirapan. Naniniwala ba kayo doon? Ayon po sa pag-aaral yan. Siyensya. No? For the longest time, ang may hawak lang ng malaking bahagi ng kayamanan ng Pilipinas ay sa kakaunting tao lamang. At sino daw yung kakaunting tao na iyon? Kakaunting angkan lamang. Kakaunting angkan, pamilya lamang. At marahil, maaalala nyo mga ilang apelido ng kakaunting angkan na iyon. Sobra-sobra yung kanilang kayamanan. Sobra-sobra. No? Alam niyo yun? Sobra-sobra. Kung saan-saan merong lupain, ari-arian, hindi lamang sa Pilipinas, hanggang sa ibang bansa. Hanggang sa ibang bansang mayayaman, sila pa rin ay mayaman. Ay, ganun talaga kayamanan, ano? Kaya nga nagkaroon ng Nepo babies. Dahil talagang sa sobrang yaman, ang mga anak talagang lumaking with a silver spoon. Mayaman talaga kasi. Paano nangyari yon? Paano nangyari na parang iilan sa iilan lamang at sa mga angkan napupunta ang mga kayamanan? Alam niyo kung bakit o paano nangyari? Dahil tayo pong mga Pilipino, talagang ganun na lamang ang pagmamahal natin sa pamilya. Sobrang pagmamahal. Na ikanalulugod naman ng Diyos. Ito naman ang gusto ng Diyos. Mahalin natin ang ating pamilya, pag malasakitan natin sila, paglingkuran, pagsilbihan natin. Yung mga magulang, igagapang ninyong inyong mga anak para makatapos ng pag-aaral. Mangungutang ka para makabili ka ng gamot o maipambayad sa ospital sa inyong mga mahal sa buhay na may sakit. Tama po? Ngunit alalaumbaga, sumobra naman yata. Sumobra naman yata. Ano ibig kong sabihin? Nanakawin mo yung yaman ng iba para lang sa pamilya. Magnanakaw ka, mango-hold up ka para sa pamilya. Mangloloko ka, mandadaya ka para sa pamilya. Lahat na lang puro sa pamilya. Puro sa pamilya. Bata ka, nung simula ka magtrabaho, para sa pamilya. Tumanda ka, nag-retire, wala ka nang ginawa, puro sa pamilya. Ano po problema doon? Ang problema po doon ay wala nang iintindi sa bayan. Puro tayo pamilya, kanya-kanya tayo. Wala nang magsasaalang-alang sa kapakanan ng pamayanan kasi pamilya tayo. Kukuha ka ng lupa,
lalabas ka, mag-encroach ka doon sa property mo para sa pamilya. Wala ka lang ginawa kundi pamilya. Yung ba gusto ng Panginoon? Sa puntong ito, hindi po yun ang gusto ng Panginoon. Dahil malinaw sa Ebanghelyo, ang mas mahalaga sa atin, higit sa pagpapahalaga natin sa pamilya, ay ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Maliwanag po? Ay ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya sa simula pa lamang, 12 anyos pa lang si Jesus, nagpaiwan na agad siya dun sa templo. For 3 days, hinahanap siya ng kanyang mga magulang. At nang makita siya ng kanyang mga magulang, ang tanong sa kanya, "Anak, bakit mo naman ginawa ito sa amin ng tatay mo?" Ano sagot ni Jesus? "Hindi niyo pa po ba alam na ako ay dapat nasa tahanan ng aking Ama?" Yung ugnayan natin sa Diyos ang mas mahalaga. Mahalin natin ng todo-todo ang pamilya, pero higit dyan ay ang pagmamahal natin sa Diyos. Ang pagsunod natin sa Kanyang kalooban. At ang pagsunod sa kalooban ng Diyos, ano ibig sabihin nun? Pagiging makatarungan sa iyong kalakalan, pagiging patas sa iyong pangangalakal, sa iyong trabaho, pagmamalasakit sa kapwa, pagsasaalang-alang sa kapakanan ng mga mahihirap, ng iyong kapitbahay. Ibig sabihin nun, pagtatyaga at pagsusumikap para umunlad din ang iyong bayan. Yun po ang ibig sabihin. At ito ang medyo nakakaligtaan ng Pilipino for the longest time. We were taught to love our family. But we are not just a biological family. We belong to a bigger family of God. We belong to a family of Filipinos. Kaya ano pa ulit-ulit na sinasabi, ang tunay na Katoliko, isang mabuting Pilipino. Hindi mo kailan pwedeng ipagmalaki sa Diyos na ikaw ay isang debotong-deboto, pero taksil ka naman sa bayan mo. Tandaan po natin, maliligtas tayo sa bandang huli. Makapapasok tayo sa kaharian ng Diyos kung masasagot natin ng positibo ang tanong na, pinakain mo ba yung mga nagugutom? Pinainom mo ba yung mga nauuhaw? Binigyan mo ba ng damit ang walang maisuot? Tatanungin natin, Panginoon, kailan ka namin nakitang nagutom, nauhaw at walang damit? Ano sagot ng Diyos? Ano man ang ginawa mo sa maliliit na ito, ay ginawa mo na sa akin. Sa mga katibid, kung ano ang ating trato sa mga estranghero, ibig sabihin, sa hindi mga bahagi ng ating pamilya, yun ang hahanapin ng Diyos sa atin. Marahil masasabi natin, ang pagmamahal sa pamilya, matik na yan. Matik na yan. Pero yung pagmamahal at pagmamalasakit sa kapwa, sa pamayanan, sa bayan, yan ang hinahanap ng Diyos. Opo, mahalin natin ng todo-todo ang ating pamilya. Ialay natin yung buhay natin sa pamilya, pero wag nating kakaligtaan, may mas mataas na tawag ang Diyos sa atin. At marahil ito pa ang magliligtas sa atin. Yung ating pagmamahal, pag-aalay ng sarili para sa pamayanan, para sa bayan.